will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang edisyon ng Usapang Gay, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami ay muling magkatipon-tipon upang pag-aralan ng inyong salita at upang sagutin ang mga tanong ukol sa ating simbahan. Ngayon po ay aming pag-uusapan ang napakadakilang sakramento ng Eucharistia, ng inyong pagmamahal sa amin, ng pagbibigay ninyo ng sarili sa amin na hanggang ngayon ay inaalala namin sa tuwing kami ay nagsisimba, sa tuwing kami ay tumatanggap ng banal na Eucharistia. Naway gabayan niyo po kami, lalo na sa aming pag-aaral. Gabayan niyo po kami sa aming pag-intindi at lalong pagpapalalim sa aming pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan ng pagninilay ng inyong mga salita, ng inyong mga aral. Hinihiling namin ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, Father Paul. Magandang araw, Father Dexter. At muli ay nagkasama tayo ulit dito sa ating pangalawang episode ng ating Usapang K o Usapang Katesismo. Ngayon naman, ano bang pag-uusapan natin ngayon, Ayan. Father So, Paul? katulad nung nabanggit ko kanina sa ating panalangin, yung ating pag-uusapan ay tungkol sa banal na Eucharistia. At ang title ng ating topic ay Ostia Review. Ayan, Ostia Review. Mamaya natin na malalaman kung bakit ba Ostia Review yung topic natin o yung title ng ating topic ngayong araw na ito. Pero sino ba ang ating mga panauhin ngayon? Bago natin simulan yung ating pagkikwentuhan, last time nakasama natin ay mga taga Domnet natin, mga Domnet alumni o Dominican Network. Ngayong araw na ito, ay meron na namang tayong makakasama, dalawa doon sa members natin ng Domnet alumni. So siguro hayaan na natin silang magpakilala ngayon. Ayan. Sinunahin natin? Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Nathan, kilala sa Domnet bilang si Kuya Nate, at ako ay nag-aaral sa UST din ngayon at isang alumni ng Domnet Youth Group. Yan, thank you. Kuya Nate. Kuya Nate. Hello, Kuya Nate. Ayan, so Maya Paldo po kayo nga. Ako po si Chelsea Lansang. Nag-aaral sa UST at kasalukuyang kumukuha ng interior design na kurso. Wow, ayan. So si Chelsea ay Kapampangan, So yung ating programa dito sa Radyo Maria, although tayo ay nagre-record mula dito sa University of Santo Tomas, ay napapakinggan sa ating station sa Radyo Maria at syempre international na rin, Kaya sa mga kababayan natin diyan na Kapampangan, ayan, Maya Paldo kay Kongan, ayan. Sige. So Father Dexter, paano nga ba nating naisip itong topic? Actually, I think noong sinimulan nating pag-isipan ito, kasama rin po sina Kuya Nate, tsaka si Chelsea. Naalala nyo pa ba? Bakit ba natin naisip pag-usapan itong Ostia Review? Yeah. Sige, unahan ko na Chelsea, Actually kasi, nung kami tumitingin sa social media, especially since pa nag-break kami sa aral, napapatingin kami sa Twitter, sa Facebook, nakakita kami ng isang post na nangangalang Ostia Review. So, saktong-sakto po sa title, kaya din po talaga ang nakita namin. At nakasaad dito na may isang Ostia na apparently inuwi daw ng isang kabataan at binigyan ng review. Kumbaga, sinabi na itong Ostia, 7 out of 10, ganun. So, itong post na ito, Chelsea, kung naalala mo, di ba? Naka-receive ito ng maraming may clout siya, nag-spread siya ng widespread sa mga youth natin, but eventually, may backlash. If naalala mo. Oo, naalala ko. Nakita ko pa nga yung tweet niya mismo. Meron pa siyang wow factor. Ano yun? So, ibig sabihin pala, ito'y nagsimula doon sa
post na yon. So, ano bang naging reaction ninyo dun sa post? Hindi ako familiar masyado, Father Dex, no? Kasi parang ang dating sa akin dun sa pagkakakwento ni na Kuya Nate ay parang food review, no? So like tayo, di ba, nakakakita talaga tayo sa Twitter ng mga food review, o di kaya naman yung ibang mga TikTok ba? Ano bang tawag doon? Mga sa Facebook na mga shorts na nagluluto, di ba? So more or less, it's connected with food, and then yung food review naman sa pinuntahang lugar, no? Ano bang minsan may mga kondo pa nga yata, yung mga lugar na pinupuntahan nila, nire-review nila. Kaya maganda, naging ordinaryo, naging content din ng mga social media natin na nakikita natin na nire-review nila yung bagay na yon sa kanilang pananaw. Yes. No? Sa kanilang pananaw. Pero merong kakaiba itong Ostia review. Kung bakit itong review na to naging kakaiba. Yun siguro ang paano kaya siya naging controversial sa inyo, no? Kasi bilang mga Katoliko na mga estudyante, 'di ba? Ano yung naging initial reaction ninyo doon, no? Nung una ko nalaman, syempre nagulat ako kasi parang iba na yung papasukan mo yung usapang. Ano ba exactly yung ni-review? Meron ba kayong idea? Like, I heard kasi, sorry hindi ko kasi nakita, pero ano ba yung ni-review nung nasa post? Actually, yung nasa post mo, nakalagay mismo doon, yung picture ng Ostia na nilabas mismo sa misa. Oh. So, hindi lang po siya pinicturean sakto pagka-receive niya sa pare. Talagang nilabas siya at tingin ko nga po inuwi siya. Nakalagay doon, ano yung itsura niya, reviewing, maganda ba yung form niya, ano yung design niya. Parang talaga pong nag-base siya sa mga sumisikat po ng mga review na nakikita natin sa social media. Yung lasa, texture, di ba? Crunchiness. Okay. Kasi kapag nagre-review tayo ng pagkain, di ba? Yung lasa niya, yung texture niya, no, yun yung mga sinasabi. So it goes something like that pala, yung review na ginawa niya. Alam mo, nung bata ako, parang nung bago ako siguro nag-first communion, lagi siguro isa sa mga tanong ko rin yun, ano ba yung lasa nung tinatanggap ng magulang ko? Parang ano nga ba yung lasa ng yung Ostia? Kung ako siguro nung bata ako, magtatanong din ako, ano nga ba yung lasa? Kasi kahit na nagpa-practice pa nga tayo ng Holy Communion, how-how. Alam niyo yung how-how? Parang ano yung Father Dexter? Ano yung how-how? Hindi ko na yata inabutan yan sa... Hindi. So yung parang pinapatikim na ganun, sa parang tayo yung pinapractice na ganyan, pero yung Ostia, yung bilog siya. Bilog, ano nga ba? May kakaiba nga ba talaga doon? So para siguro, naging trivial doon sa bata siguro, kung ano nga ba yung Ostia, or hindi ko lang alam kung tinitikman niya dati or nakakakuha na rin siya dati. Pero, bakit niya ginawa yung review na siguro yun? Magandang pag-usapan natin, no? Ano kaya yung naging motivation ng bata. Pero bago yan, ihahang ko lang yung question ng motivation, no? Para at least meron tayong, we will pick on that later. Pero na-share ni Father Dexter, no? Yung nung bata tayo, di ba? Siguro kayo, ganyan na-experience nyo din nung bata kayo, di ba? Sinasama tayo sa simbahan, hanggang hindi ka pa nasa saktong edad, no? Nung sa amin, grade 3, hindi ka pa nagpa-first communion, hindi ka pwedeng mag-receive ng communion. Kaya nga, yung mga parents, na kung minsan sinasama tayo, pinipila, kahit sa pila, hindi man tayo nakakatanggap, pero yung curiosity mo as a child na tinitignan mo, and then kung minsan nga, naalala ko, kahit hanggang ngayon, pag nagbibigay ako ng communion, yung bata, no, sasabihin, mama, patingin, di ba? Tapos kung minsan yung nanay, papakita pa niya, no, na nandun yung hostya, no, yung puti, because, well, it's good, no, na may curiosity and na i-introduce natin yung mga bata doon. Pero, as I said, siguro pag nag-aaral na, no, doon na natin natuturuan yung mga bata. Kayo, ano ba experience ninyo ng mga bata kayo sa simbahan? Yung first experience ninyo na makita yung Ostia na kahit hindi nyo pa na-receive. Meron ka bang naaalala? Alam mo kasi memory? Naalala ko lang kasi, yung pag nagbibigay tayo ng komunyon, yung mga magulang din kasi, may mga dinadala nila yung mga anak nila. Tapos, nakapila din yung anak, pero pag patanggap na yung binibilesan ng pare. Pero alam din ng magulang na hindi pa sila pupwede sa ganoon. Yun ang nakikita ko sa mga bawat So, Father, hindi po, pakibless na lang po. So, aware din yung magulang na hindi dapat tumanggap yung bata. So, hanggang sa
sa kanyang tamang edad, pwede siyang tumanggap. Kumbaga, natututo ring mag-antay yung bata, di ba? Kasi ngayon sa mga bata, meron nga yung mga parang patience na tinetest nila. Nakakita nyo na ba yun? EQ. Ayaw po. Yes, di ba? Yung ibibigay yung chocolate ba yun or yung marshmallow, and then sasabihan yung bata na, anak, aantayin mong makarabalik si daddy bago mo kakainin. So they are testing, di ba, yung perseverance ng bata, no? So I think maganda rin, katulad na sinabi ni Father, na may ina-anticipate din yung bata. Ano sasabihin ng magulang, pag nasa tamang edad ka na, o pag nag-grade 3 ka na, o pag malaki ka na, no, matatanggap mo na ito, si Jesus. So I think yung role din ng parent, no, napaka-crucial kasi at that early age, they are already training their kids to wait, and then to anticipate, and also to appreciate, no, yung ostia na tinatanggap. It's not for all, no, para lang doon sa mga nasa edad, and then later on tinuturuan pa nga natin na hindi ka pwedeng mag-communion hindi ka pa nagkukumpisa, lalo na kapag meron kang nakomit na mortal sin. Kaya siguro nagkaroon ng curiosity yung mga bata na ay, gusto kong matikman yan. Kaya siguro nung natikman ng bata na ay, ito na pala yun. Ito na pala yung hinihintay ko. Kaya siguro nagkaroon na ng mga karakteristik na parang naging naging food review sa kanya, yung ostia na yon, na hindi niya nakita kung ano yung kahalagahan nung ostiang yun. Kayo, ano ba sa palagay ninyo, Kuya Nate and Chelsea, yung motivation or naging kasi kung minsan ngayon uso sa mga bata yung challenge, di ba? So was there a challenge during that time kaya na ginawa nung bata, or talagang initiative niya lang? Yung sa akin, Father, ang tingin ko nangyari dyan, kasi ngayon sa aming mga kabataan, meron kaming parang hinahabol. Not saying na ako mismo ganun na tao, hindi ko disclaimer. Pero yung sinasabi po nating mga cloud chaser, naghahanap po ng ano yung influence. Cloud chaser, Brother Nate? Kasi alam mo na, ibang generation ngayon. Sila. Ayo po, Father. At si Father Dex. Di naman po halata, Father. Mukhang di naman po nalalayo. Pero ang cloud po kasi, yan po yung term na similar po sa influence. Parang naghahanap ka po ng fame, influence, padamihan po ng likes, padamihan po ng retweets. And I think po sa akin, yung influence nung nag-post is somehow affected by that, na tingin niya, yung gagawin niya ay nakakatawa, tingin niya yung gagawa niya ay harmless kasi baka sa tingin niya wala namang masasaktan dito, ipipicturean ko lang naman, tapos galagyan ko lang ng caption na patawa para lang maaliw yung mga followers or yung mga tao sa Twitter, Facebook. At para sa kanya, yun ang pinaka nag-motivate sa kanya i-post yan. And nakikita natin na medyo hindi niya masyado nakita yung other parts nung ostia. But at the very least, that's what I think. Talagang dahil yan sa gusto niyang ng clout, or at least gusto niyang magpatawa sa mga followers niya at sa social media. Sa akin naman, ganun din. Pero sumusunod din siya parang sa trend nga na, di ba may trend nga ng pagbigay ng mga review, especially mga food review. So parang bukod sa nagka-clout chase siya, nakikisabay siya sa trends nga. No, kasi kapag nagkaroon ka ng review na ganyan, pag meron ka ng follower, tuloy-tuloy na yan. Opo. Kasi di ba may mga ads pa nga, hindi ba? Minsan hindi lang yung influence nagkakaroon siya monetary value. Na kapag habang sumisikat ka, nagkakaroon ka tuloy ng followers, nakikita mo sa YouTube, magkano rin ang kinikita. So, parang siguro, dahil dun sa influence na binibigay nung ano na yon, nung ginagawa mo na yung sa mga review na yon, nagkakaroon ka ng influence, ng fame, even the monetary value for that. Kaya lang, no, at what cost siguro, maganda. It's another topic natin. Ayan, so habang tayo ay nagdi-discuss ng mga bagay-bagay, no, dito sa ating Usapang K, nagkaka-inspirasyon tayo para pag-usapan. Like, for example, no, yung influence natin na yan, yung sa cloud chasing na yan, hanggang saan, di ba, yung kaya mong isakripisyo? No, are you even willing to sacrifice some of our values, no, some of our beliefs, no, just to earn money or just to become famous? No? So napakagandang topic din yan for another issue natin. No? Pero going back to the hostia review, no, yung sa hostia review natin, merong naging naging importante kasi it gave rise to us
parang pagbibigay ulit ng importansya sa Eucharistia. No, naalala ko dito sa parokya nung lumabas 'yon, naglabas kami ng parang announcement, no, kasi nga syempre nasa pandemic pa tayo, karamihan pa ng mga tao naka-mask kapag sila ay nagko-communion. So para may paalala doon na immediately receive the host or immediately take the host, no, kainin agad yung ostya pagkatanggap para maiwasan natin yung desecration nung ostya. So speaking of yung desecration, no, naalala ko, hindi lang naman sa ganung pag-food review pwedeng gawin yon. Bakit nga ba naging mali yung ginawa nung tao? Para sa inyo, paano naging mali na yung iba naman gumagawa ng food review, hindi ba ang ostya kinakain din yon? Bakit siya naging mali? Yung sa akin po, Father, of course, tinuruan po kami dati sa Domnet pa lang, tsaka nung nasa elementary pa lang, tsaka high school. Sa Catholic. So, sa kami nag-aaral, Father, Father tuloy. Kuya Nate. Para at least may background yung ating mga listeners, di ba? Sa ano po ako dati, Father? Aquinas School sa It's a Catholic school. Opo, it's a Catholic school po. Tapos talagang ever since po talaga laking Catholic school na rin. And yun po yung tinuturo sa amin. Ang ostya ay hindi lamang isang pirasong tinapay. Babalik tayo sa Last Supper before. Ito yung katawan ni Kristo na inalay niya sa mga apostles nung time na yun. At hindi na siya symbolic. Talagang may mga naniniwala at may paniniwala talaga na ito talaga ay taglay na katawan ni Kristo. Kaya kung sakaling dinesecrate siya, tulad nga po narinig ko dating kwento, Father Rem, laging example sa amin nung nasa high school kami, yung mga iba doon, nagkasabong, pinapakain sa mga rooster sila, yung mga ostya. May mga ganyan, yes. Yun po yung madalas sinasabi sa amin ng mga guru namin na masama daw yun. Dahil, of course, it is already the body of Christ, lalo na kasi na-consecrate na siya at na-bless na rin, tapos bibigay na sa amin para kainin as part of our Eucharist, of the sacrament. At dahil doon, kung may gagawin ka doon na iba, masama na yun. Talagang aside from the fact na it insults religion, siguro in an objective perspective, nakaka-insulto siya sa mga naniniwala. At the same time, para sa ating mga naniniwala, alam natin yung consequences ng ganong klaseng act. Siguro kaila Chelsea, parehas din, no? Or baka... Ganun si Chelsea, naman. Catholic school din. Opo. Saan naman po yung high school? Sa Dominican School. Sa mga madre naman. So, yung kay Kuya Nate, yung mga pare, no? Yung mga Dominican Spanish province. Naman. Kay Chelsea naman, yung mga... Hindi, mga missioneros to. Sa Pampanga. Santa Rita, no? Santa Rita pala. So, ano sa inyo naman? Ano ang tinuturo naman? Na ano daw yung ostya? Ganun din po, katawan ni Kristo, so sacrament siya, kailangan hindi natin siya i-desecrate nga. May paggalang din. May paggalang po sa Eucharist mismo. Kaya nga yung minsan nagiging issue yung mga altar servers, ganun. Kinakain nila sa may sacristy. Yung mga hindi pa na-consecrate or parang ginagawa nilang chichirya or something. Pero ang tanong ko dyan, meron bang talagang nagkaroon ba, Father Paul, ng desecration? Kasi baka sabihin nung iba, hindi naman namin pinakain sa manok. Hindi naman namin tinapon somewhere. Hindi naman namin tinago. Hindi naman namin sinunog. Hindi naman namin tinapakan. Pero bakit naging desecration? Ni-review ko lang naman, pinakita ko nga. Sinabi doon, ano yung taste niya, ano yung crispiness niya, yung texture niya. Anong desecration doon? Ano desecration doon? Sa akin kasi napaka-strict natin. Kasi kapag yung ostya is consecrated, sabi nga ni Kuya Nate kanina, we believe that is the real presence of Christ, diba? Full body, blood, soul, and divinity nandun sa ostya na yon. And in fact, kung mapapansin natin yung mga pare, o kaya yung mga sakristan, di ba, kapag nagko-communion tayo, meron yung communion plate, di ba, yung sinasahod nila. Kasi kahit yung mga maliliit na particles na nahuhulog doon, is kompleto pa rin, no, yung body of Christ sa pinakamaliit na particle na yon. Kaya nga pinapakitaan natin ng paggalang, ika nga. At saka yung pinakamalit na yung kung mapapansin natin after the mass, yung pare talagang pinupunasang mabuti, no, na walang matira kahit na pinakamaliit, kasi nga we are showing respect. And just imagine, no, kung dun sa pinakamaliit na yon, no, nandun yung katawan ni Kristo, no, and then
you treat it like that. So, siguro sa akin yung desecration nangyari dun sa pagtitreat nung ostya, no? Kasi kung hindi naman niya sinubo, kasi kapag sinubo niya yon, mas mahirap, no? Kasi nabasa na, no? Pero ito, kung hindi niya naman niya sinubo, nandiyan pa rin sa kanya yung crispiness, etc. nga na sinasabi. So doon nangyari sa palagay ko yung improper yung treatment, no? At the same time, you should not be doing that to the hosts, no? Kaya nga ngayon sa atin pinapaalala natin agad-agad na isubo, no? I-consume yung host, no? So dahil siguro itong ostya na ito hindi lang siya parang ordinaryong pagkain natin, na parang sinasabi natin hindi siya food review na pwedeng ituring o isama sa mga ganoong mga review, na parang pagkain lang siya na kinakain natin araw-araw, no? 3 times a day, 5 times a day. Hindi dapat siya nire-review na parang ordinaryong pagkain, dahil itong pagkain na ito ay pagkain espiritual. Itong pagkain espiritual na ito, sinasabi nga natin na hindi lang siya tinapay at alak. Ito ay nagiging katawan ng ating Panginoon. Itong ostya na ito ay hindi lang siya ordinaryong kinakain natin sa araw-araw, kundi ito yung pagkain na may tinatawag pa nga tayong viaticum Ito yung binibigay natin sa mga may sakit, para hindi na para gumaling sila, kundi yung pagkain ng kaluluwa, para ito yung dadalhin natin hanggang tayo ay pumanaw, dahil tayo ay nagiging isa kasama ng ating Panginoon. Itong ostya na ito, bagamat siya ay maliit, naroroon ang katawan ng ating Panginoon. At hindi lang katawan ng Panginoon, siya mismo. The real presence of Jesus. Sabi nga the soul and divinity of Jesus. Kaya kahit nga yung sabi mo nga, sabi nga ni Father Paul, yung kahit maliliit na iyon ay naroroon ng ating Panginoon. Kaya kailangan pag-ingatan. Kaya may mga tao nga na sinasabi nila pag ang komunyon nga dapat hindi sa kamay natin, no? Kundi doon sa ating bibig. May mga nagsasabing ganon, no? Dahil ang ating mga kamay ay marumi, no? Marumi, dapat hindi natin hawakan. Pero dahil siguro sa development ng history natin, pinapayagan ng ating simbahan na tayo ay tanggapin sa pamamagitan ng ating kamay. Kahit marumi ang ating kamay, tinatanggap natin ang ating Panginoon. Subalit kailangan natin panatilihin ang paggalang. Hindi nga lang siguro nga paggalang kundi ang ating pagsamba doon sa ostyang yun. Kaya meron din tayong mga adoration, di ba? Na yung ostyang yun ang ating sinasamba, no? Yung ostyang yun sinasamba natin. Ngayon, kung i-review mo yun, yung ating sinasamba, hindi nagiging maganda, dahil hindi natin pwedeng i-review ang Diyos na ating sinasamba. Kaya minsan sinasabi nga nila yung mga monstrance, yung kasama yung parang meron silang wall clock dyan, dahil hindi nila naiintindihan. Subalit ang sa atin, sa pananampalatayang Katoliko, yung ostya na nakalagay sa monstrance ay ating sinasamba at binibigyang galang. Correct. So, actually, may tanong po ako dyan, Father. Since kanina nabanggit po yung pag-desecrate ng ostya po, di ba? Yan po isa sa mga pinaka hindi dapat gawin. Saan po ba natin dinadraw yung line between non-desecration and desecration? Kumbaga, paano po ba natin masasabi na talagang hindi na po natin irespeto ito? Simple lang po ba na ginamit lang po natin siya against po sa paniniwala natin na katawan ni Kristo, tulad ng pag-review po sa Kanya? Ganun lang po ba yung linya, Father? I think anything naman na misuse, di ba? Hindi mo siya ginamit dun sa proper na gamit niya. Kahit naman yung kahit anong bagay, di ba, kapag mali ang paggamit mo, masisira. Di ba, mga appliances natin, nagbabasa nga tayo ng mga manual, di ba? So, if you use it in an improper way, no, that is it. No? Kaya nga, sa atin yung sa desecration na yan, napakasimple lang naman talaga ng line dyan. No? Kapag hindi mo siya tinanggap, no, bilang katawan ni Kristo, no, with all due respect and reverence, and then you receive it,
no? Talagang it's already a desecration, di ba? Dagdag ko lang siguro dun sa sinabi ni Father Dexter, although ngayon nga we are already having communion by the hand. Pero siguro isa pang rason kung bakit sa dila, di ba? Sabi nga nung sinabi natin yung mga maliliit na particles, there is always a tendency na meron ding maiwan. Kaya kung minsan napapansin natin, di ba, yung iba tinitingnan talaga nila, lalo na yung mga may alam. No, napansin ko dati nung elementary ako, high school. Sa school din ako ng mga madre, no? So yung mga madre, sila yung nakikita ko talagang they are checking kung meron pang maliit na natira dyan, no? At talagang kukunin nila yon. So if you take it through the mouth, no, less talaga na may mahuhulog na mga particles, diba? Tsaka diretso na siya. Less na rin yung sinasabi nating possibility ng ma-desecrate, no? Kasi kanina nabanggit ko dito sa ating parish, naglagay tayo ng announcement. Actually, we had that announcement even before. And noong simbang gabi, no, itong last year lang na simbang gabi, no, meron talagang mga instances tayo ng reports na mayroong ostya, no, nakita nilang nasa upuan, o di kaya naman nasa, ewan ko saan ba nila nakita, no, yung mga ostya. So, ibig sabihin, merong nag-take na hindi sinubo. No, kaya nga, noong simbang gabi, syempre sa labas yung ating misa, talagang nakatabi yung ating yung mga Ministry of Greeters and Collectors natin, kasi sila yung parang nag-a-usher sa mga nagko-communion. So parte na rin ng trabaho nila, kaya sila nakatayo doon sa gilid, is to check kung talagang sinubo. I even remember yung kasama kong deacon, no, si Reverend JP, nung nagbibigay kami ng communion, talagang sinundan niya kasi yung tao hindi niya kaagad sinubo. Yung iba kasi, parang sinusubo nila sa gilid or sinusubo nila pagluhod nila doon sa upuan nila. So hindi ko alam baka kinakausap pa nila si Jesus bago nila isubo. No, pero what is the reason why they have to bring it to their chair pa doon nila isusubo? So hinabol pa ni Reverend dito sa UST, di ba, single line lang talaga, single file lang. So hindi siya pwede mag-overtake. So he really had to check kung naisubo talaga nung tao, no, yung ostya. Kaya nga I think more than yung host review kanina kasi sa Indonesia tawag hosti, no. So nung nasa kasi ako doon, hosti ang tawag. Hostya review, there are really instances na nangyayari ito in different forms na yung desecration na sinasabi natin, and some of them are not even aware. I think nag-usap-usap nga kami dati nung mga sa parish, yung mga sa PPC, bakit kaya ginagawa ito nung mga bata? No, we even had an idea, baka naman ginagamit na initiation sa fraternity or parang challenge nung Pasko. Bakit napakarami? And it was not just in our parish but in other places as well. It was happening na meron silang mga nakikitang nakalagay lang, nakalapag na ostya doon sa mga benches ng simbahan. Kaya nga, what we have really to do is to educate, no? Kaya nga ito, meron tayong ganitong programa ngayon. Kasi baka yung ibang kabataan nga, na katulad nung nag-host siya review, hindi niya lubusang naiintindihan yung gravity nung kanyang ginawa. At the same time, hindi niya lubusang na-appreciate yung Eucharistia, no, yung katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa misa. Father, regarding po dun sa pagde-desecrate nga ng Eucharist, ng hostya, ano po yung nangyayari kapag na-desecrate nga siya? Ganun. Ano pong parusa? Ano pong parusa? Anong punishment? Alam nyo, depende yan kung paano tinatanggap nung mga superior, nung mga head. Kasi may mga instances kasi na hindi lang talaga sinasadya. Yung mga personal kasi na pinapakain sa manok, etc. no. May mga nahuhulog, nakikita mo na lang. May mga kasi, depende nga kasi sa case, yung gravity. Ang nangyari doon sa Ostya review ay nagpakilala siya kung sino siya at saang universidad, saang paaralan. So lahat sila na skandalo. Nagkaroon kasi ng skandal. Ibig sabihin, lahat sila na apektuhan, na influence ng ganoon, na para hindi maulit. Kasi minsan kasi sinasabi natin na ay ginawa ko ito pero pinalo lang ko sa kamay, o kaya hindi lang ko pinapasok na isang araw. Parang magaan yung parusa, ay kaya ko rin palang gawin. So pwede akong parusaan pero sumikat ako. So siguro sa pamunuan ng paaralan na yun, ng universidad na yun, nakita nila nung pamunuan na mabigat yung naging nagawa nung bata, at itong pag-desecration na yun ay baka maulit Kasi
kung sabihin natin naging personal lang, yung pinatawag ang magulang, huwag mo nang ulitin, pero nagkaroon ng skandalo. Ibig sabihin yung skandalo na yon ay nakita ng maraming tao na mali yung ginawa niya at parang para hindi maulit yung bagay na iyon. I think katulad nung kinikwento ko kanina yung desecration sa simbahan, di ba? So ganun din ang naging tugon, di ba? To close the church and then to have prayers for reparation, paghingi ng tawad sa nagawa, isang paghingi ng tawad bilang isang komunidad. No, yung sinasabi ni Father Dexter kanina kasi kung nagkaroon nga ng scandal, no, so at least alam ng mga tao na may nangyaring ganito, and then as a whole community, no, tayo rin nahihingi ng tawad, no, through prayer of reparation, which is actually not new to us. So kasi kapag ka nabasa mo yung sa Old Testament, 'di ba, yung kay Jonah, no, alala ko yung sa Jonah, yung sa Nineveh, 'di ba, nung nagsabi si Jonah na paparusahan yung buong bayan na yon, no, mawawala sila sa balat ng lupa, etc. They immediately yung naglagay sila ng sackcloth and they put ashes na sa sign of repentance, no, so as a community, no. So I think yun yung isang aspeto na maganda nating tignan dito, no, kapag paano nating yung reparation nga, di ba, parang repair, no, galing sa word na yun, paano nating pinagpapaanib, pagbago, inaayos, parang makabawi tayo dun sa ginawa nating hindi maganda. Na I think that is also part later kapag nag-discuss tayo about the sacrament of reconciliation. Ayan, paborito ni Father Dexter yung topic kasi nagtuturo siya ng sacrament of reconciliation. No? So, ayan, magandang topic sa susunod siguro yung ganyan. Kasi yung ginawa natin siguro, yung sabi nating reparation, it's not just the church that we are trying to repair or yung scandal we are trying to repair. Most of all, and primarily, we are making a reparation towards God who has been pained, no? Yung nasaktan ng ating Panginoon, because when we are doing all of these things, because yung sacred host is for Jew worship. Kapag meron kalapastanganan na ginawa doon sa natin, kunyari, sabihin natin, nagbasag tayo ng mga santo, nung sinira natin yung mga images ng mga santo, merong kailangan tayong gawin, no, reparation towards God. Pero ito kasi, it's not just the images that we are referring, but this is the body of Christ that we are referring at. Kailangan natin magkaroon ng kapatawaran, humingi tayo ng kapatawaran, hindi lang sa simbahan, hindi lang sa mga tao, but most especially towards God, no? Kasi kung maaalala natin yung mga malalaking kasalanan, hindi lang doon sa komunidad, kundi sa Panginoon. Kailangan nating humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil sa mga ginawa nating mga kasalanan. Just imagine, di ba, we are being taught nga na yun yung sacrifice ng ating Panginoon, di ba? So, yung ginawa mong yun, parang pambabastos na rin doon sa sakripisyong yun, no? Na talagang, yun yung salvation natin, di ba? Dumating ang ating Panginoon upang ialay yung kanyang buhay para sa atin. And that Eucharist is actually a participation of that, yung sakripisyong yun. And napakaganda, no? Actually, we could have another topic for this Eucharist. No? Pero napakaganda na ma-appreciate natin ano ba yung Eucharistia, no? And yung binigay sa atin na yon ng ating Panginoon na regalo na natatanggap natin araw-araw, 'di ba? Kapag tayo ay nagsisimba. I remember nung pandemic nga, 'di ba, napakarami yung parang nakaramdam ng emptiness, nakaramdam sila lalo na yung mga araw-araw na nagsisimba, no, na nawala sa kanila yon. Hindi sila nakapunta sa ng simbahan, hindi sila naka-receive ng communion na dati araw-araw ginagawa. No, tayo naman, 'di ba, kahit na tayo pag may habit tayo, parang hindi kompleto yung araw, no, kapag hindi mo nagawa yon. So nung pandemic naramdaman natin yon. Kaya nga kahit na online, no, nagkaroon tayo ng mga online masses, no, and even spiritual communion, di ba, na sinasabi natin na since hindi natin matanggap physically through the host ang ating Panginoon, yung kanyang katawan, we could still benefit spiritually by attending the online mass and praying the spiritual communion, no? Parang it's a poor replacement, no, as compared to the real communion that we have. Pero
wala tayong magawa kasi hindi tayo makalabas dahil nga doon sa pandemic, di ba? Siguro magandang pag-usapan din natin, total pinag-uusapan natin yung Eucharistia. Ano nga bang Eucharistia muna? Sige. Bakit nga ba natin, kasi nandun na tayo sa pinakadulo pinag-uusapan natin yung Ostia. Siguro maganda pag-usapan natin ano nga ba ang Eucharistia, kasi Ostia, Eucharistia, doon kasi nagmumula iyon, no? Ano nga ba ang Eucharistia para sa ating mga Yan, sige, siguro tanungin muna natin sina Ate Chelsea at si Kuya Nate. Sige, Chelsea, gusto na mauna. Ako po yung basic understanding ko, I think, ng Eucharist is yun nga yung na-mention niyo po kanina, it nourishes our soul. Kasi nga yun si Jesus Christ So parang pag dahil nare-receive natin siya, mas nagiging healthy kumbaga yung soul natin. Maybe not physically, not the body, not our bodies ourselves, pero yung soul nga po natin. Ayun yung pag-usapan natin yung Eucharistia bilang isang sakramento, hindi lang doon sa Ostia kasi yung Sacred Host pinag-usapan natin, yung tinatanggap na natin. Pero yung misa, kasi yung ang selebrasyon natin na sakramento ng Eucharistia, yung misa. Ano nga ba yung Eucharistia na pinag-uusapan natin? Bakit ba kailangan nating magsimba tuwing linggo? Ano nga ba yung nakukuha natin? At ano nga ba yung bakit nga ba nagiging obligasyon bilang mga Kristiyano ang pagsisimba? Actually, yun isa sa mga naisip ko kanina, tinanong po kung ano yung nakita ko or tingin ko po sa Eucharistia. Maliban sa pagiging katawan ni Kristo, yung Ostia mismo, naisip ko nga rin po, Father, na it is also a sacrament. And siguro para sa akin, Father, aside from the fact that it commemorates yung Last Supper ni Jesus, kasi parang basically yung dati nung bata, tingin ko, parang ni-reenact natin, sinasimulate natin. Lahat tayo, ang apostle si Jesus, nakaikot. Ako si Peter, parang ganun. Tapos mga kaibigan ko, ako si ganyan, nag-take kami ng roles. At the same time, it also is a way for us to remind ourselves na yung paniniwala natin nakaugat doon sa buhay ni Kristo at doon sa sacrament niya. Ayun po siguro sa akin yung rason kung bakit ko siya nakikita as that Eucharist, not just being the host itself na kinakain, pero pati rin po yung tradisyon at yung pagpapaalala at syempre, pag-remind sa sarili natin na nandito si Jesus sa Eucharistia, nandito siya sa Ostia, ang katawan niya, at naniniwala tayo na lagi siya nasa atin tuwing kinakain natin yung Ostia at tuwing sineselebrate natin yung Eucharist. Maganda yung sinabi ni Kuya Nate na yung tungkol dun sa Last Supper, di ba? Kasi dun naman talaga nagmula. Kaya nga meron tayong luminous mystery na institution of the Eucharist at the Last Supper, di ba? And yung sinasabi ni Ate Chelsea kanina, naalala ko lang kasi she was mentioning about kung tayo ay kumakain ng pagkain for physical nourishment, di ba? Yung Eucharist, no, yung host, the body of Christ, actually our spiritual nourishment. And speaking of the sacraments, laging mayroong sakramento sa bawat yugto ng ating buhay, di ba? So sa simula pa lang, sa pagkapanganak sa atin, di ba? We receive the sacrament of baptism, no, kapag tayo ay lumalaki-laki na, papalakasin yung ating pananampalataya, kaya meron na tayo ng sakramento ng kumpil, di ba? We will be given the Holy Spirit. And then kapag tayo nakahanap ng ating partner in life, di ba? Bibigyan tayo ng sakramento ng kasal. Kung ayaw mo naman magpakasal, gusto mo magsilbi bilang pare, ordination, until the end, di ba, yung pag may sakit ka, di ba, you will receive the sacrament of anointing of the sick. So I think yung Eucharistia, no, unlike yung iba na minsan once mo lang kunin, ito Eucharist is what will sustain you all throughout your Christian life. No, kaya nga tayo ay nagsisimba tuwing linggo, tayo ay nagsisimba kahit araw-araw. And kanina nung yung nabanggit ni Father Dexter, yung obligasyon, di ba? Ito lagi ko rin sinasabi to sa ibang tao kasi kung minsan kapag we take something as an obligation, parang ang bigat-bigat, no? Yung parang ang connotation is napipilitan na lang tayong gawin, or sometimes to the point of we do not anymore understand why we are doing it, no? Sasabihin mo lang, ba't ka pa nagsisimba? Basta obligasyon, napakadali para sa ating magsabi. Pero kung titignan natin yung pagsisimba, no, yung Eucharist, no, yung word na Eucharist kasi, di ba, it's a good gift, di ba? It's a thanksgiving to God na sa dami ng mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Lagi ko nga sinasabi, 7 days a week, 24 hours a day, di ba, hinihingi lang sa atin 1 hour dun sa 24 hours na yun, dun sa 7 days a week. Sa lahat ng biyaya na yung buhay mismo natin binigay ng Diyos, ano ba naman yung isang oras na yon? And it's not an obligation for us to repay
the blessings that we receive, but rather it is to form a relationship with God, no? Kaya nga ito ay panalangin, di ba? Ito ay panalangin na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Of course, sasabihin ninyo, Father, pwede naman tayo makipag-usap sa Diyos anytime. No, pero for that particular time na nasa loob tayo ng simbahan, hindi tayo lang nag-iisa kasi, di ba? Kasama natin yung buong komunidad natin bilang isang simbahan at nandito yung mismong iniwan sa atin, do this in memory of me, iniwan sa atin ni Kristo na gagawin natin, no? And for all time, no, ilang taon na yung generation na ginagawa natin yan, na yung katawan niya natatanggap natin. Imagine, yung katawan ni Kristo natatanggap natin, no, through that Eucharist. Yung misa kasi, pag sinabi natin kasing misa, bakit nga ba natin ginagawa tuwing linggo? Kasi minsan sinasabi natin, ay nako, pag minsan pwede namang ibang araw. At saka parang sinasabi nga, nagmumol ako niyan, or meron ako pupuntahan. Or family day, or yun na lang ang rest day. Yun na lang. Yes. O kaya siguro, ginawa ng simbahan, pati yung mga misa, nilalagay na sa mga mall. Dati kasi meron ding may resistance dati ang simbahan. Bakit kailangan? Baka ma-desecrate din, no? Ang Yes. na masabi natin, ang misa, kailangan ba part siya ng goods, ng material good na rin ba siya? Nakikita ko sa mga department store na Kasi nga pag nasa mall siya, para siyang isang stall isa sa lang mga, sa mga siguro, pupuntahan mo. nag-adjust ang simbahan na nakita niya kung nasaan ang mga tao, no? Pero bakit nga ba? Bakit Chelsea, bakit nga ba tuwing linggo? Sa pagkakaintindihan, bakit nga ba tuwing linggo ang simba natin? Yung sa akin po, Father, bumabalik po ako dati sa kwento nung Genesis na nangyari noon. Yung creation of the world, on the 7th day, nagpahinga ang Diyos. At for me, dahil po dun sa rest day, naging significant po siya sa mga Katoliko. At marami po siya interpretation. And eventually, it led to the interpretation na in this day of rest, this is where we also take time to return to where our faith lies, to remind ourselves of the nourishment we need through the body of Christ. So para sa akin po, although medyo mahirap po siya i-connect kasi mahaba po yung in-explain sa amin nun, yun po yung una ko naalala. Bakit Sunday? Kasi ito yung panahon na nagpahinga ang Diyos after ng creation. And also significant po siya traditionally din po siguro sa pag-develop po ng Catholic faith. Yun po. Ako, in short, the Lord's Day. Tama nga yun. Actually, tama yung the Lord's Day kasi para ang sinasabi doon, Sabbath day kasi yung rest day. Sa mga Hudyo, pag sinabing Sabbath day, yun yung rest day. Naging iba doon sa mga Katoliko dahil hindi na siya naging rest day. Hindi ba Sabado kaya nga Sabbath day Sabbath day. Naging linggo dahil doon yung Lord's Day. Kasi doon muling nabuhay ang ating Panginoon. Doon hindi na siya 7th day actually. Ano siya? 8th day na. The first day of the week. Yun yung sinasabi na binabago na ng Panginoon ang buong istorya. Nagkakaroon ng recreation nga sinasabi na hindi na siya kasama doon sa rest day ang nag-rest ang Diyos, kundi ito na yung bagong simula, sabi nga nila, ang muling pagbuhay ng ating Panginoon. Kaya makikita mo may connection na ngayon yung resurrection at yung bagong buhay na ibinibigay. Bakit nga ba tuwing linggo? Kasi doon sa mga early Christians, no, nagkakaroon sila ng nagtitipon-tipon sila, kumakain sila, nag-uusap sila kung ano ba yung, kaya nga meron tayong hindi lang liturgy of the Eucharist that we should focus at, may liturgy of the Word. Pinag-uusapan din, siguro ito yung nakakalimutan din natin, pag-usapan natin ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Hindi lang natin sinusubo yung komunyon, kundi nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nagpa-participate tayo sa salita ng Diyos, at yun yung maganda rin natin na dapat nating balikan. Ano nga ba ang misa? Ang pakikinig sa salita ng Diyos at ang pagtanggap, no, ang pagtanggap natin sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kasi ito yung nagiging pundasyon na ating pananampalatayang Katoliko, kasi sa ibang reliyon, kahit na sa mga Protestant, no, they do not believe in the real presence of Jesus. Kaya yung iba nga sinasantabi lang kasi simbolismo lang yun Pero sa ating mga Katoliko, ito ay totoong
katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya siguro naging issue ngayon itong ating pinag-uusapan ngayon, Ostia Review, dahil hindi lang ito simbolismo na ating pananampalataya. Ito ang Yun na mismo ang katawan ni Kristo. at yung sinasabi natin na the Eucharist is the summit, no? Is the summit, the source and summit of our faith. Kasi sa lahat ng pinagdiriwang natin ang mga ng sakramento ng binyag, ng kumpil, ng kasal, etc. Lahat yan maaring nagiging simbolismo ng ating Panginoon para siya ay makadaupang palata din. Pero doon sa Eucharistia, siya ay bumababa. Hindi lang siya pinapanganak ulit, or sabihin natin hindi lang siya naririyan sa atin, kundi mismo siya bumababa ulit. At sabi nga doon sa kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan, no? Siya ay bumababa, sabi, kailangan yung kainin ng aking laman upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagkain na iyon ay naging skandalo actually, no? Paano kakainin ng laman ng isang tao? Naging skandalo sa mga tao yon. How can we eat the flesh of this man? Mahirap intindihin. Kaya ang daming lumayo sa ating Panginoon. Ang daming lumayo. Ang daming umalis sa ating Panginoon. Kaya dahil hindi niya, at ang tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang apostoles, iiwan niyo rin ba ako? Ano sabi? Ano ang tugon nila? Ba't namin kayo iiwan? Nasa sa inyo ang salita ng buhay na walang hanggan. You have the words of eternal life. Kaya yung sinasabi natin, hindi lang ito yung ostia na kinakain natin, no, na tinatanggap natin, kundi ito yung may buhay na walang hanggan. Father Paul, bakit nga ba natin sinabi na itong ostia na ito buhay na walang hanggan? Nakikita ko naman, hindi naman yan buhay na walang hanggan. Bukod sa sinabi mismo ni Kristo yon, di ba? Ayan. Matatanggap mo pa lang talaga yung buhay na walang hanggan, di ba? Kapag namatay ka na, di ba? O doon ka makakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Pero, yun yung sinabi sa atin, no? Kaya natin kinakain yun. Pero, I think, no, kanina yung isang pinupunto ni Father Dexter, napakagandang information, no, yung sinabi niya about resurrection, no, kung bakit Sunday tayo nagmimisa, di ba? Kung bakit tayo Sunday nagmimisa is because we remember each Sunday the Lord's resurrection, no, yung muling pagkabuhay. Kaya nga kapag meron tayo on a liturgical side, kapag mayroong mga solemnity na natataon dun sa Sunday, di ba, nagte-take precedence yung Lord's Day, no, kasi yun yung pinaka mataas doon, no. Kaya nga kung may Immaculate Conception na taon doon, no, na-move siya ng date, or yung iba pa nating mga feast, ganun kahalaga yung Sunday na yon, no, as a remembrance ng Lord's Day, ika nga. And I remember, kaya kanina nung tinatanong ni Father Dexter, naalala ko nung nasa aspirancy ako, ganyan din yung tanong sa akin nung formator ko, no? At hindi ko nasagot. Kaya nga talagang tumimo sa isip ko yung sagot na yon, na kaya natin ginagawa yun is because of our remembrance of the resurrection. Yan, pag Sunday. Okay po. Actually, Father, sobrang nagustuhan ko po yung discussion natin, especially yung context po ng Eucharist. And of course, lalo na kanina, babalik po ako sa nabanggit na yung ating reparations after we do such acts such as the desecration of the Eucharist is our way to somehow return back to God. Pero may narinig po kasi ako sa social media. Actually, isa po siyang post na sinasabi na maaring masampahan doon sa kabataan or kung sino man yung nag-desecrate sa Eucharist ay isa sa mga, actually I think it's one of the biggest penalties po sa Catholic faith, which is excommunication. Opo. So gusto ko lang po tanongin tungkol doon, Father. Yung ganun po ba, yung simpleng act ng Ostia Review ay magiging possible na mag-lead sa excommunication nung gumawa? I think tama yung kanina sinasabi naman ni Father Dexter, di ba? Yung titignan mo rin yung konteksto noong sitwasyon, di ba? Bilang Tomasino, di ba, yan naman si St. Thomas Aquinas, siya always have to distinguish. No, kasi kapag naagsagot ka lang ng yes or no,
madalas sa hindi. Syempre masyadong it's not just being strict, but sometimes hindi mo na kino-consider din yung awa ng Panginoon doon, no? Kaya nga kailangan mo rin tignan ano nga yung naging konteksto noon, no, kung bakit ganun. Pero yeah, it's true, it's written there, di ba? Excommunication and desecration, di ba? So how are we going to treat that? No? Siguro mas maganda kung anuhin natin, tanong natin yung mga experts later, no? Kasi ano ba yung treatment yan, no? Kasi syempre mas maganda kung sila yung magsabi, no? Kasi baka may mga certain conditions na kailangang i-meet, no? Na halimbawa hindi naman na-meet dun sa act na yon. Pero we need to also to be we need also to caution ourselves in judging whether this person is excommunicated, kasi from that word excommunio, no? You are veering away from the communion of the church. Actually, kapag may mortal sin ka, technically you're excommunicated. That's why you are not able to receive the Holy Communion. Kaya nga Holy Communion siya. You are in communion with the church. Now, if you have a mortal sin, you should not and you are not allowed to receive Holy Communion because you are excommunicated. We need to be cautious with that kind of judgment, because remember, when you are excommunicated, you are bound to hell. And we do not want anyone to be in hell. We do not want. We cannot judge and we should not judge. It is only God, it's only Jesus who can be our judge. Kaya nga yung mga excommunication, teka muna. we need to caution ourselves. Oh, ikaw excommunicated ka, or ikaw may mortal sin ka, etc. We need to caution. Kaya kasi si Pope Francis very very cautious siya sa mga ganito, no? In as much as possible, we need to get people, no, and receive people out of the mercy of God, rather than push them away. We need to bring them back to the church and bring people into communion, and that is the goal of Jesus, no? Because He is the good shepherd. We need to be shepherd ourselves, no? Kailangan nating makuha lahat ng mga tao na makasalanan. And even this guy who made such a review, no, not only that we need not to imitate him, but also to get him back to the church. Kailangan nating makita na tayo lahat makasalanan. Lahat tayo. Hindi tayo pwedeng magmalinis. But we need also each other to get people back to the church as one universal church. Oo, sa palagay ko yung dun sa kasong yun ng excommunication, na sabi nga ni Father Dexter, mahirap magsalita. There was even a time I remember na meron tayong extraordinary year of mercy, di ba? And a lot of priests were given faculty, no, na magpatawad ng mga kasalanan na normally, no, ay mayroong ding ganung bigat, no, na dinadala. So tama, no, dun geared towards that, no? How do we encourage now people to go back? No, how do we encourage people to go back to the church? And ginagawa yan ngayon ng simbahan, no? And I think that could be a good topic next time. Ayan, no? Ano ba ang ginagawa ng simbahan upang mapalapit ang mga tao sa simbahan, no? Para matawag ulit yung mga nawawalang tupa, no? Kung gagamitin natin yung term na ginamit ni Father Dex kanina about the Good Shepherd. So, I think, no, kahit na napakaganda ng ating usapan at napakarami pa nating gustong pag-usapan, I'm sure yung mga listeners natin, no, ay medyo nabitin, no, sa ating usapan. Kaya lang, no, nakaubos na naman tayo ng isang oras. Iba talaga kapag napakasaya ng ating mga discussions, hindi ba, Father Dexter? So, siguro, we could now give our final word, no, dun sa ating napag-usapan, no? Anything that you want to share, pinaka-summary or any lesson na natutunan natin, no, about this episode natin on Hostia Review. Sige. Alright. Sige po. Sa akin po, Father, sobrang nakakatuwa na makita ulit, at siguro reviewing back to what was taught to us nung high school, kung ano ba ulit yung Eucharist. At siguro maganda rin na nalaman ko nga na, so yung Sunday pala, hindi pala siya yung 7th day of rest. It's more of yung resurrection, commemoration of the resurrection na rin. And likewise, na gustuhan ko rin po yung Bandang Dulo, kasi that has been a topic that has been boggling my mind for a long time, na tama ba yung sinasabi ng mga tao dito na excommunication pala? Pero yun pala, it is something that we have to take in retrospect. Kailangan po mag-isipan na hindi naman dapat
bigyan agad ng hatol at tama nga po na dapat tingnan din po ang kada circumstance because in the end, ang tunay na huwes natin ay ang Diyos at siya ang makakapagsabi kung ano talaga ang dapat na hatol sa taong yun. Okay, thank you very much kay Kuya Nate and then kay Chelsea. Ako naman po to cap off the whole discussion. Mas naintindihan ko ngayon yung essence, yung true essence and yung importansya talaga ng sacrament of the Eucharist. Ayun po. Okay, ayan. So, sa akin naman siguro, yun nga, at least na pag-uusapan natin yung mga ganitong bagay. Kasi syempre sa amin sa parish, very limited lang no, yung ating sakop. No? At least dito, we are able to reach no, yung mga tao no, through this radio program natin sa Radyo Maria na malaman nila, mas ma-appreciate nila yung pananampalataya natin bilang Kristiyano, particularly sa Eucharist no, and how to treat the Eucharist. Itong programa na ating isang episode na itong Ostia Review ay isang palatandaan sa atin na kailangan nating pahalagahan ang ating pananampalataya. Dapat hindi natin isinasantabi na itong pananampalataya na to, marami palang mga kaakibat yan na kailangan nating pag-ingatan at bigyang halaga, no? Ang ganda ng episode natin, siguro sa susunod na mga episode, mas magaganda pa ang ating mga pag-uusapan. Kaya abangan ng ating mga listener yung ating mga susunod pa nating episode. Kaya, at salamat sa mga nakikinig sa ating programa. Naway magkikita-kita tayong muli sa isa na namang edisyon ng Usapang K. Laudare Benedicere Predicare, ating purihin, pagpalain at iparangal ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang araw sa ating lahat, pagpalain tayo ng buong may kapal. Ito ang Usapang K. ₱10 para kay Maria. Halina't makibahagi sa ating fundraising activity na ₱10 para kay Maria. Magulog sa ating online alkansya sa halagang ₱10 araw-araw sa pamamagitan ng GCash. Ang ating GCash number 0977049397. Sa pangalan ni Reverend Father Gerald Cortez, bawat barya ay may halaga. ₱10 para kay Maria. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria.